Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Pakinggan po natin ngayon ang karugtong ng ating kwentong si Malaginto, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Masasayang nagharap-harap sa inuman si Laytay Kano kasama ang magpipinsang sina Manoy Igme. Pinilit nilang maging masaya na kahit pa hindi talaga mawala-wala sa isip ni Tay ang tungkol sa taong sinasabi ni Tatang Eloy, ang sabongerong si Ginoong Alvaro. Lalong-lalo na nga ang sinabi ni Tatang Eloy. Sa kanilang nakita nila itong mayroong itinatagong pahabang bagay na kanyang ibinalot sa telang itim upang hindi ito malantad sa lahat at malakas ang kutob ni Tay na yun na marahil ang nawawalang tungkod ng yumaong si Lolo Berhil. Kaibigan ka na, mukha pang napakalalim ng iniisip mo. Ang tanong ni Manoy Igme kay Tay Kano. Kuwan kaibigang Igme, si Ginoong Alvaro ang laman ng isip ko ngayon. Malakas talaga ang kutob kong nasa kanya ang tungkod ni Tatang Berhil. Maging ako man, Iho, ayun din ang nasa isip ko at malamang iyon ang gagamitin niyang karagdagang pampaswerte sa kanyang ibabanggang panabong na isang kasilihing itim. Ang sambit naman ni Lolo Pedro, dinugsungan naman kagad yun ni Mang Octavo at sinabi niyang, ibig bang sabihin ito'y dalawang mutya o agimat ang kanyang gagamitin para pabagsakin lang ng kanyang kasilihin ang ating Malaginto? Kanoon na nga, Iho, Octavo. At yun ang kanyang inaasahang magiging paraan upang magtagumpay sa laban ng kanyang panabong. Dahil katulad ng mga sinabi ni Eloy, isang tuso, magnanakaw at mandarayang sabongero itong si Ginoong Alvaro. At anumang mga oras mga kaibigan, hindi magtatapos ang linggong ito. Maaaring bukas makalawa ay sasadyain niya unang kanyang mga tauhan, itong ating kaibigang si Paring Kano, upang sabihing ibabangga niya ngayong darating na linggo ang kanyang kasilihin sa ating Malaginto. Tamang lahat ang mga sinasabi mo, Paring Gaston, dahil sa alam kong yun na ang mangyayari. Ang sagot ni Tay kay Mang Gaston, at kung sakaling nasa kanya nga ang tungkod ni Tatang Berhil at yun ay hindi niya kayang kusang ibabalik, ay mapipilitan kaming dalawa ni Paring Omar na sapilitang bawiin yun sa kanya kahit buhay pa nga niya ang maging kapalit. Sumang-ayon kay Mang Gregorio itong kanyang katabing kaibigang si Mang Omar dahil sa yun talaga ang binabalak ng mga ito. Huminahon lang muna tayo sa ngayon mga iho at sana'y maging maayos nating mababawi ang pag-aaring birtud ni Paring Berhil, ang kanyang itim na tungkod na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga kaibigang mga mabubuting mga engkanto. Ang dagdag pang sabi ni Lolo Pedro, mga kaibigan sa inyong apat, kaibigang Igme, pasensya na kayo kung napag-usapan namin sa inuman ang tungkol sa tungkod ni Tatang Berhil. Lubhang importante kasi yun sa aming namayapang kaibigan. Ang sabi ni Tay Kano kay Manoy Igme, sumagot naman ito sa kanya at sinabing, walang problema sa bagay na yan, kaibigang Kano. Nauunawaan namin ang lahat dahil pinahahalagahan niyo ang inyong mga kaibigan kahit pa'y wala na ito sa mundo. At iyon ang nakabibilib sa inyong samahan. Nagpatuloy ang kanilang inuman ng mga pagkakataong yon na puno ng mga masasayang kwentuhang may kinalaman sa mga naunang naging laban ni Malaginto. Ang kanilang pinag-uusapan sa harapan ng inuman. Kuya Leon, bakit po ba parang kanina pa kayong hindi mapakali? Ang tanong ng isang nakababatang kapatid ni Leon sa kanya. Hindi ko alam, Utol. Pero paulit-ulit na sumasariwa sa isip ko si Tay Berhil at palagi niya akong binibisita sa aking panaginip na parang may ibig siyang sabihin o mayroon siyang ipahiwatig sa akin. Ano po bang mga sinabi sa iyo ni Tay sa iyong panaginip? Wala, Utol. Wala siyang sinasabi sa akin pero sa kanyang kaliwang kamay ay nakita kong may hawak siyang lalagayan ng mga tari at sa kanyang kanang kamay naman ay hawak niya ng buong higpit ang kanyang itim na tungkod.
Binala ko na sanang lumapit sa kanya. Pero paunti-unti na siyang naglalaho sa aking paningin. Kuya, baka naman ay merong kinalaman sa sabong at pagiging isa mong dating magtatari ang gustong ipahiwatig sa iyo ni Itay sa iyong mga panaginip dahil sa kanyang hawak na mga lalagayan ng mga tari. Naisip ko na rin yan, tol. Pero ang tungkod, bakit gigil na gigil at mahigpit niya itong hinahawakan? Yan kuya ang hindi ko masasagot. Pero kuya, sa tingin ko'y magkakaroon lamang ng mga kasagutan, yung mga gumugulong mga katanungan sa iyong isip kung papasyalan natin si Itay sa kanyang libingan. Tama o tol, iyan ang gagawin natin bukas dahil bukas na bukas mismo kasama si Inay ay sama-sama tayong lahat na uuwi sa ating probensya upang dalawin si Itay at upang magkaroon ng mga kasagutan ang tungkol sa panaginip ni Leon sa kanyang amang si Lolo Virgil. Ay umuwi silang mag-anak sa aming probinsya at dala ni Leon ang kanyang mga taring nasa loob ng kanyang lalagayan ng mga tari. Ang mga taring ito na nasa loob ng aking lalagayan, dinala ko ito pabalik sa aming probinsya dahil naniniwala akong may kinalaman ito sa kung bakit nagpapakita sa aking panaginip si Itay Virgil. Pero ang tanong, kaninong panabong ko ikakarga? Kaninong panabong ko ikakarga ang mga tari kong ito? Hindi naman pwedeng kay Malaginto na panabong nila Mang Kano. Dahil sa bukod sa meron siyang magtataring si Mang Iko ay nariyan pa ang mga dalawang batikang magtataring apo ni Tatang Pedro. Sina Zacarias at Ezekiel. Naguguluhan ako ngayon. Pero sana nga magkaroon ng mga kasagutan ang mga gumugulo sa aking isip. Pagkarating namin sa aming probinsya, ang mga katagang nooy namumutawi sa isipan ni Leon habang sila'y nasa biyahe at pabalik na sa aming probinsya. Samantalang pagsapit ng mga alas 7:30 ng umaga, araw ng Lunes, habang si Itay ay abalang nagpapakain sa aming mga panabong na nasasaklaw ng aming bakuray, binisita na nga si Itay sa aming tahanan ng dalawang sina Makoy at Miguel, ang dalawang mga tauhan ni Ginoong Alvaro. Magandang araw sa iyo, Teresa de la Riva, alias Kano. Ang pambungad na pagkakasabi kaagad ni Makoy kay Itay. Magandang araw din sa inyong dalawa. Teka lang, pumasok na muna kayo dito sa loob ng aming bakuran. At doon sa aming balkonahe, ay doon natin pag-usapan ng inyong importanteng pakay sa akin. Ang sagot ni Itay sa kanilang dalawa. At nang sila'y nasa aming balkonahe at pare-pareho na silang merong hinihigop na mainit na kape, ay doy, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Mang Kano, ang sabi ni Miguel kay Itay, napag-utusan lamang kami ng aming boss. Napasyalan ka rito upang sabihin kung ayos lang daw ba sa inyong ang kanyang kasilihing panabong na mayroong purong itim na mga balahibo at kumikintab at ang inyong Malaginto ay inyo pong pagharapin sa gitnang bahagi ng sabungan ngayong darating na linggo dito mismo sa inyong sabungan. Ganoon ba? Sabihin mo sa inyong among si Ginoong Alvaro na pagdating sa mga usaping ganyan ay hinding-hindi ko siya maaaring tanggihan. Maraming salamat, Mang Kano. Pero teka lang, meron lang sana akong itatanong sa inyo. Ano yun, Mang Kano? Ang sagot ni Miguel kay Itay, bakit hindi ang inyong among si Ginoong Alvaro ang kumasyal dito sa amin o sa akin upang sabihin sa akin ang gusto niyang mangyari? Nagkatitigan ang dalawang mga bisita ni Itay at parang hindi alam ng mga ito kung ano ang isasagot nila kay Itay. Kuwan, Mang Kano, marami kasi siyang inaasikaso sa ngayon. Tama, mga inaasikaso sa kanyang mga lupaing nabili niya sa kabilang bayan at gusto niya munang ayusin ang mga titulo ng mga ito bago sumapit ang banggaan ng inyong mga panabong. Bakit mo pala naitanong yan, Mang Kano? Siya lang kasi ang namumukod tangi sa lahat ng mga sabongerong hindi personal na pumarito sa aming bahay at nag-utos pa siya ng kanyang mga tauhan. Ganoon po ba, Mang Kano? Ang totoo kasi niyan, bising tao talaga ang aming amo. Kaya pasensya ka na kung hindi siya ang personal na pumarito, pero huwag kang mag-alala.
Makikita mo rin siya ngayong linggong darating dala ang kanyang kasilihing panabong. Paano po? Kinakailangan na nga naming bumalik sa aming amo. Pagkalis ng mga ito'y nag-uwi si Itay sa kanyang sariling. Ngayon, matutuklasan ko na kung anong pagkatao meron ka, Ginoong Alvaro. At sa oras na totoo ngang nasa sayo ang nawawalang pag-aaring tungkod ni Tatang Berhil, ay pagpasensyahan mo ako, Ginoong Alvaro. Dahil mapipilitan kaming gumamit ng dahas, maibalik lang sa aming kaibigan ang kanyang pag-aaring gamit. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan niya ang mga naglalakad na papalayo sa aming tahanang mga tauhan ni Ginoong Alvaro. Samantalang nang makarating na nga sa aming probinsya, sina Leon, ay nakita kaagad sila ng dalawang palaging magkasamang magkaibigan na sina Mang Clarito at Mang Octavo. Sinalubong nila ang mga ito sa dalampasigan at Toy. Leon? O, kayo po pala, Mang Octavo at Mang Clarito. Kumusta po kayo? Sila Mang Kano po. Ayos lamang kaming lahat, Leon. Alam mo, Leon, tamang-tama ang pagbakasyon nyo dito sa ating baryo o sa ating probinsya dahil sa meron kayong importanteng malaman. Ano po bang ibig niyong sabihin, Mang Octavo? Hindi ito ang tamang lugar para sabihin namin sa iyo yan. Sa tingin ko'y mas mabuting mamaya na. Mamaya na muna kayo pumunta sa inyong sityo. Dumaan na muna tayo sa tahanan nila Paring Kano at doon namin sasabihin sa inyo ang lahat. Naging banaag ng pagkalito at mga katanungan ang itsura nila Leon. At nang sila'y makarating na nga sa aming tahanan at sumaktong nasa amin si Itay, ay nagkamustahan kaagad sila. At pagkatapos ay doon sa mismong sala ay ipinagtapat sa kanila ni Itay ang lahat. Leon, sa inyo pong lahat, Nanang Pansita, meron po kayong importanteng dapat na malaman. Dahil po nawawala po ang itim na tungkod ni Tatang Berhil sa kanyang pinahihimlayan. Ano po? Papaano po at sino pong sumalbahe sa libingan ni Itay? Binutas ang kanyang libingan at inilabas ang kanyang ataol. Kasunod ay kinuha ng mga ito ang tungkod ng inyong ama at hinayaan nilang nasa labas ang ataol ng inyong ama. Siguro dahil sa pagmamadali ng mga ito. Pero huwag na kayong masyadong mabahala, Nanang Pansita at Leon, dahil ipinaayos ko na yon kina Paring Clarito at Paring Octavo. Kaya nga lang ay ang tungkod ni Tatang Berhil ay kasalukuyan pa naming hinahanap sa ngayon, ang sabi ni Itay sa kanilang mag-iina. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Makuha't maibalik lamang sa inyong amang namayapa na aming kaibigan ang kanyang nawawalang pag-aaring tungkod. At nararamdaman naming malapit nang mangyari yun, ang sabi ni Mang Octavo. Sa kanilang mag-iina, nagpasalamat naman sa kanilang tatlo, sina Leon. Ilang sandali pa maiba ako, Leon. Ano bang dahilan ba't kayo nagbakasyon sa ating lugar? Ang tanong ni Itay. Sumagot naman ang nooy banaag pa rin ng galit ang itsurang si Leon dahil sa inis sa mga taong sumalbahe sa libingan ng kanyang amang, si Lolo Berhil. At sinabi nito kay Itay, ang totoo po niyan, Mang Kano, si Itay ang dahilan kung ba't kami naparito. Alam niyo po bang halos gabi-gabi niya akong dinadalaw sa aking panaginip? Nagulat si Itay sa sinagot na yun sa kanya ni Leon dahil katulad niya at ni Lolo Pedro, bago nila natuklasan ang pagkawala ng tungkod nito at pagsalbahe sa kanyang libingay. Gabi-gabi rin silang pinapasyalan sa panaginip ni Lolo Berhil at iyon ay pinagtapat ni Itay sa kanilang lahat. Pare-pareho lamang tayo, iho, na dinalaw sa ating panaginip ng Itay nyo. At alam kong yun ang rason kung ba't niya ginagawa yun. Hindi siya matahimik sa pagkawala ng kanyang tungkod. Kaya't kinakailangan sa lalong madaling panahon ay kinakailangan nating mahanap yun, ang sabi pang muli ni Itay. Sa panaginip ko, Mang Kano, ay parang pilit na ibinibigay sa akin ni Itay ang aking mga itinago ng mga tari. Dahil di ba't nangako akong ihihinto ko ng pagtatari. Pero kung ganoon, iho, ikaw na ang magkakarga ng tari sa aming malaginto ngayong darating na linggo. At hindi mo na si Paring Iko na aming personal na magtatari sa aming malaginto.
ikaw ang magkakarga ng tari sa kanya laban sa alagang kasilihing panabong o itim na panabong ni Ginoong Alvaro. Sige po, Mang Kano, papayag po ako riyan. Pero sino po ang sabongirong si Ginoong Alvaro? Si Ginoong Alvaro, iho, ay nasisiguro kong siya ang may pakana. Siya ang nag-utos na kunin sa itay nyo ang kanyang tungkod at malamang nasa kanyang kamay na ngayon ang kanyang tungkod. Nanggigil sa matinding galit itong si Leon nang marinig niya yun kay Itay. Pagsisisihan niya ang kalapastangan ng ginawa niya. Ang sabi ni Leon sa harapan nila Itay, maging mahinahon ka lang sana Leon. Sa araw na yun, ipanatag mo ang sarili mo dahil mababawi natin ang tungkod ni Tatang Birhil sa ayaw at sa gusto ni Ginoong Alvaro. Ang may paniniyak na sabi ni Itay, samantalang sa isang isla kung saan ay meron ding mag-amang sabongerong merong natatanging panabong, isang dalusaping nagtataglay ng mga kakaibang mga balahibo na katulad ng balahibo ng isang dalusaping lasak ay mariing nag-uusap ng seryoso ang mag-amang ito habang hawak ng amang si Mang Cipriano ang kanilang dalusaping panabong at ito'y napawika sa kanyang anak na si Rambo ng mga katagang. Anak, ihanda mo ang sarili mo at ang perang ating ipupusta para sa ating panabong na ito. Bakit po Itay? Kaninong panabong po ba ibabangga natin ang ating dalusaping yan? Anak, ayoko sanang pumayag sa gustong mangyayari ni Don Paquito. Pero anak, wala na akong magagawa pa. Kinakailangang maoperahan ang iyong ina sa lalong madaling panahon dahil sa kanyang lumalalang karamdaman at malaking halaga ang perang kailangan ng mga doktor. Wala tayong ipong malaking halaga ng pera anak, pero kahapon, inalok ako ni Don Paquito na siya na ang bahalang magbigay ng pera para maoperahan ang iyong ina. Pero sa isang kondisyon, anak, ay kinakailangang maipanalo ng ating dalusaping ito ang laban niya saan po Itay? Sa malagintong panabong ni Kano, sa tunay at totoong hari ng sabungan. Guys, ko lamang pong shoutout si Boss Victor Ticala, kay Boss Rodelio Ledesma, kay Ma'am Elizabeth Arnaez, kay Boss G Sumudyo, kay Boss G Pulangi, kay Boss Michael Esquivel ng Barangay Bian, Calawag, Quezon, at sa lahat na nakikinig ngayon at palagi nag-aantabay ng ating mga kwento dito sa ating channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po ang karugtong ng ating kwentong ito, ang bakbakan ng kasilihing panabong ni Ginoong Alvaro at ng tunay at hari ng sabungang bidang si Malaginto. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong ginawang pagsuporta sa ating channel na ito.